Tahimik ang gabi nang tuluyang mabunyag kay Wilfred ang katotohanan. Ang lihim na matagal niyang pinaghihinalaan, ngunit hindi niya kayang tanggapin. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng tiwala at paggalang na binigay niya kay Dennis. Ang taong itinuring niyang kaibigan. Sa isang lumang cellphone na pasakamay niya, doon niya nakita ang litrato ni Dennis at ng kanyang dating asawa na si Joy. Magkayakap, magkasama, at maliwanag pa sa sinag ng araw ang ebidensya ng pagtataksil. Ang taong minsang pinaniwalaan niyang kakampi ay siya palang dahilan ng kanyang pagkawasak. Hindi na nagdalawang isip si Wilfred. Sa sobrang galit, agad niyang pinuntahan si Dennis sa bahay ni Fern kung saan madalas itong tumambay itong mga nakaraang linggo. At sa pagkakataong iyon, nanliligaw pa ito kay Carol, ang babaeng minsan naging dahilan ng mga intriga sa kanilang grupo. Ang dugo sa kanyang ulo ay kumulo at ang bawat hakbang niya papunta sa bahay ni Fern ay tila nag-aalab na apoy ng paghihiganti. Pagdating niya roon, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Walang paunang salita, walang babala. Diretso niyang sinugod si Dennis at pinagsusuntok sa muka. Nagulat ang lahat, lalo na si Dennis na walang kamalay-malay sa paparating na galit ni Wilfred. Ikaw ba ang pumatay kay Joy? Sigaw ni Wilfred habang sinasakal ang dating kaibigan. Ang boses niya ay puno ng galit, lungkot at paghihiganti. Pilit namang inilayo ni Dennis ang mga kamay ni Wilfred, ngunit hindi niya ito magawang labanan. Sa loob ng bahay, naririnig ni Fern ang kaguluhan at agad tinawag si Carol. Tumakbo silang pareho palabas at tumambad sa kanila ang eksenang halos hindi nila mapaniwalaan. Dalawang lalaking halos magpatayan. Sumigaw si Fern, "Tama na, Wilfred, bitawan mo siya." Nilit nilang awatin ng dalawa at matapos ang ilang sandali ng sigawan at habulan, napigilan rin ni Carol si Wilfred na tuluyang saktan si Dennis. Habang inihingal at nangingit-ngit sa galit, tinanong ni Carol kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Wilfred. Dito niya inilabas ang cellphone na hawak-hawak niya, ang ebidensya magpapatunay sa lahat. Ipinakita niya ang larawan ni Dennis at Joy, makakuha na hindi na maikakaila. Natahimik ang lahat. Si Carol ay napayuko, si Fern ay napasapo sa noo, at si Dennis ay hindi makatingin ng diretsyo. "Lahat ng ito, Dennis? Ganito mo ako niloko?" Galit na tanong ni Wilfred habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit imbis na aminin ni Dennis ang kasalanan, ngumiti ito ng mapait at sinabing, "Hindi mo alam ang buong kwento, Wilfred. Baka ikaw pa ang may kinalaman sa pagpatay ni Joy." Dito nagsimula ang mas malalim na kaguluhan. Habang pinipigilan ni Fern ang dalawa, pinakiusapan niyang umalis muna si Wilfred para hindi na lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng bigat ng loob, sumunod si Wilfred, duguan at sugatan. Umalis siya sa bahay ni Fern, habang si Carol naman ang sumunod kay Dennis para alagaan siya. Habang ginagamot ni Carol ang mga sugat ni Dennis, patuloy niyang tinatanong kung totoo ba ang lahat ng iyon. Si Dennis naman ay sinasamantala ang pagkakataon upang muling linlangin si Carol. Sinabi niyang baka si Wilfred at Ronnie, isa pang taong may koneksyon sa kaso ni Joy, ang totoong may sabwatan sa likod ng pagkamatay nito. Pilit niyang nilalaso ng isipan ni Carol. Binabaliktad ang katotohanan at sinisikap na mailayo sa kanya ang mga posibleng magbunyag sa kanyang lihim. Naging mas komplikado ang lahat nang dumating si Tristan. Sa pagkainan, hindi na may tago ang tensyon sa pagitan ng lahat. Tahimik silang kumakain, ngunit halatang naglalaro sa kanilang isipan ang tanong, sino nga ba talaga nagsasabi ng totoo? Si Wilfred na puno ng galit ngunit may ebidensya, o si Dennis na laging kalmado at marunong magtago ng motibo? Maging si Tristan ay nagtatanong, kanino ba dapat tayo maniwala? Ngunit walang makasagot. Sa kabilang banda, si Atty. De La Cruz, abogado ni Wilfred, ay labis na nag-aalala. Napapansin niyang unti-unting lumalapit si Wilfred sa katotohanan. Marami itong mga tanong at nagsisimula na rin itong kalkalin ang mga nakaraan ni Dennis. Mula sa negosyo hanggang sa mga lihim nitong koneksyon sa mga misteryosong krimen. Alam ng abogado na sa oras na mabuksan ng mga ebidensya, tuluyan ng guguho ang mundo ni Dennis. Kaya isang gabi habang abala si Dennis sa bahay ni Fern at patuloy na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon, lihim na pumasok si Wilfred sa bahay nito. Nasa isip niya ang iisang layunin, hanapin ang katotohanan. Maingat siyang naghalughog sa bawat silid, binuksan ang drawer, sinilip ang mga aparador, at pinakinggan ang bawat kaluskos.
Hanggang sa isang drawer, doon niya nadiskubre ang mga bagay na nagpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Una niya nakita ang lumang cellphone ni Joy, basag ang screen ngunit may laman pang mga voice message. Nang pakinggan niya ito, halos mabingi siya sa boses ng kanyang yumaong asawa. Umiiyak, humihingi ng tulong at nagsasabing may taong sumusunod sa kanya. "Dennis, wag!" Iyon ang huling katagang narinig niya bago ito tuluyang maglaho ang recording. Sumunod niya nakita ang isang larawan ni Joy nakahandusay sa batuhan. Isang larawan bago pa ito opisyal na ideklarang patay ng mga otoridad. Nanginginig ang kamay ni Wilfred habang pinagmamasdan iyon. Sino ang kumuha ng larawan at bakit nasa drawer ni Dennis? Habang patuloy siya nag-iimbestiga, napansin niya din ang mga dingding sa silid ni Dennis. Doon nakadikit ang napakaraming litrato ni na Joy at Carol. Sa gitna nito, may malaking larawan ni Carol na tila altar. May kandilang nauupos, may bulaklak at ilang personal na gamit ng babae. Hindi lang ito karaniwang koleksyon ng litrato. Isa itong altar ng obsesyon. Hindi pa raw natatapos ang mga natuklasan ni Wilfred. Sa isang lumang kahon, sa ilalim ng kama, natagpuan niya ang isang baril. Ang parehong uri na tumugma sa bala na ginamit sa pagpatay kina Father at Gian. Dalawang biktima sa kasong konektado sa pamilya niya. Dito na siya tuluyang nanginig. Ang lahat ng patunay ay nag-uugnay kay Dennis sa lahat ng kasamaan at karasang nangyari sa kanilang paligid. Habang pinagmamasdan niya ang mga ebidensya, unti-unti niyang binuo sa kanyang isip ang mga pangyayari. Lahat ng trahedya, ang pagkamatay ni Joy, ang pagkasira ng pamilya niya, ang sunod-sunod na pagpatay, may isang ugat. At iyon ay si Dennis. Ang taong pinakamatagal niyang pinagkatiwalaan, ang taong tinulungan niya noong wala pa itong makapitan, pala ang mismong halimaw na unti-unting sumira sa kanya. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa dilim ng bahay si Dennis, tahimik na pumatak ang mga luha ni Wilfred. Hindi na iyon dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nalaman niya. Ang kaibigang minsang itinuring niyang kapatid ay siya palang dahilan ng lahat ng kapahamakan. At sa puso ni Wilfred, unti-unting nabuo ang isang desisyon. Hindi na siya mananahimik. Hindi na siya matatakot. Oras na para singilin si Dennis sa bawat kasalanan, bawat luha at bawat buhay na nawasak dahil sa kanya. Sa dilim ng gabi, naramdaman ni Wilfred ang apoy ng paghihiganti na matagal na niyang nakatago sa kanyang dibdib. Tahimik ngunit matatag niyang binitawan ang mga salita. "Dennis, oras mo na." At mula roon, nagsimula ang bagong yugto. Hindi na bilang biktima si Wilfred, kundi bilang taong handang ipaglaban ang hustisya para sa lahat ng nawala sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa pagkakataong ito, ang katotohanan na mismo ang kanyang sandata.